kang tanan, andam na itong mga kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa pamilya na Diyos. So, ilangan pa, let's call on our pastor, Pastor James, give to us. Thank you, Brad. Amen. Thank you, choir, for that wonderful song. It must be love. You know, wala gyud laing rason nganong giluwas kas Ginoo. And it's all because of love. Kay gihigugma kaniya. There's no other reason, mga kaigsunan. Nahigugma ang Ginoo sa imuha, and I hope grasya sa Ginoo, in return, you also love the Lord in return, mga kaigsunan. So I hope na gihigugma nimo ang Ginoo. Amen? And by this time, I would like to ask ang tanan to please rise. Manindog ta. And open your Bibles with me in the book of Acts chapter 20 verses 17 down to verse 24. Acts chapter 20 verses 17 down to verse 24. Karon, mga kaigsunan, I would like to encourage you to love missions and to set your love alang sa mission, mga kaigsunan, since it is our love month and faith promise month. So ang February, mga kaigsunan, is our love month and faith promise month. So to combine that two, we must love missions. Katong higugmaon ang mission, mga kaigsunan, ang buluhaton. And I hope, grasya sa Ginoo, na sa imong kasing-kasing karon, nakakay-love sa mission, nakakay-love sa buluhaton sa Ginoo. Acts chapter 20 verses 17 down to verse 24, the Bible says, follow me with your eyes. If you're there, say amen. And from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. And when they were come to him, he said unto them, Ye know from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly, and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now, behold, I go bound in the Spirit into Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Spirit witnesseth in every city, saying that bonds and affliction abide me. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Let's say, Father God, we know that you loved us. There's no doubt about that, Lord. Help us to love you. And Lord, karon nga kabuntagon, I pray, help us to love missions. I am praying, Lord, nga ikaw maghahatag og heart sa amo, Ginoo, for missions. Daghan pa kay tao, Ginoo, nga wa pagyoy kaluwasan. Daghan pa kay mga katawhan, Ginoo, nga wa pagyoy paglaom. Lisod ang ilang kinabuhi, Ginoong Dios. And human sa ilang kinabuhi nga lisod ibabaw sa kalibutan, maganto sila sa mas lisod nga impierno. Lord, they need the hope of your word, the hope of the gospel. And Ginoo, help us
nga among higugmaon ang mission Ginoo, because this is the only way that you have ordained that those people who are going to hell might know the hope of salvation. Lord, nang inahanglan mi sa imong tabang in Jesus' name. Amen. Amen. Passion for missions, or love for missions. Na ba kay gugma sa mission? Na ba kay gugma sa buluhaton sa Ginoo? And I hope mga kaigsoon na kay gugma sa buluhaton sa Ginoo. This year, and even from the past few years, one way of showing our love to missions is through our faith promise. Pinaagi sa atong faith promise giving mga kaigsunan. That is one of our ways to show that we love mission. Now ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan nga dili baya moabot ang maayong balita sa imo kung walay mission, kung walay faith promise. Dili baya ka makadungog og usa ka pastor nga nagwali karon kung walay faith promise nga gisupport sa pastor para moadto sa mission field. Ako ay am supported with faith promise before sa Bible Baptist Church Guerrero. Kani atong building mga kaigsuonan, this is from the faith promise sa Guerrero. Kita na itong building. Gipahimuan eh. You see? So ato makita mga kaigsuonan that faith promise is very important. Because this is not possible today without the faithful people giving their faith promises in Bible Baptist Church Davao City, Guerrero. Wala ni. You see? So ato makita mga kaigsuonan, dili nato putlon ang cycle. Lain kaayo that our church was made possible because of the faith promise of the people of Bible Baptist Church Guerrero. Pangit kay mga kaigsuonan na pag-abot sa ato, naputol na dayon ang cycle kay wala ta nahimong faithful sa atong faith promise. I hope by the grace of God, one day, there will be a pastor just like me na ipadala sa lahi nga lugar o muingon siya sa iyang mga member sa church na church na ani ang atong simbahan karon because there are faithful members of Bible Baptist Church Kidapawan Singaw nga naghatag sa ilang faith promises nga nahigugma sa missions. And I hope we can say amen to that. Amen. You see, nindot kayo mga kaigsunan nga one day, there will be churches who will be looking at our church nga nagaingon, kani atong building, ang atong missionary na padala tungod sa faith promise sa Bible Baptist Church Singaw, Kidapawan. Looking forward nga mahitabo na sa tuang simbahan mga pinangga nga mga kaigsuonan. And I hope this year we will renew and increase our faith promises. Gracias sa Ginoo mga kaigsuonan. Let us increase our faith and let us increase our support for missions. Kay dili biya gaubos ang panginahanglanon sa mga katawhan karon. Every year, gamahal ang palaliton every year. Mas gadako ang panginahanglanon sa buluhaton. Right. Now, let us go back to the Apostle Paul, and I hope the life of the Apostle Paul will encourage us to love mission. Ang kinabuhi ni Apostle Paul, mga kaigsuonan, after sinaluwas, nagtuyok-tuyok lang yun sa mission. Nagtuyok-tuyok lang yun sa pagwali sa pulong sa Ginoo. In fact, sa atong text mga kaigsuonan, ang iyang aim, wala nagilain. Ingon pas verse 24, but none of these things move me. Neither count I myself dear, my life dear to myself, so that I might
finish my course with joy and the ministry. So, ang kinabuhi ni Apostle Paul, ang iya yung main goal, ang iyang aim na mapadayon niya ang ministry. He wants to continue the ministry. He wants to continue to preach and to bring the Word of God to more people. He wants to continue the mission. And it doesn't mean there is no trouble. Ang trouble, mga kaigsuunan, kambal sa sitwasyon kung naakas kabubuton sa Ginoo. People always say na kabubuton goodness Ginoo, wa gyud nay problema, smooth gyud kay ni dire-diretso gyud ni og kabubuton goodness Ginoo. I think that is wrong. It is very wrong. Kay kung kabubuton sa Ginoo, mga kaigsuunan, awayon sa kaaway. O kabubuton sa Ginoo, punggan sa yawa. Remember ninyo, the Lord Jesus Christ told His disciples after feeding the 5,000, tabok mo on the other side sa dagat, kay muapas lang ko sa inyo after na ako paulion ang mga tao. Sa kaigbangka ang mga disciples, and pagabot sa tunga-tunga, kusog kayong hangin, the Bible says, the wind was contrary. It was the will of the Lord Jesus Christ na mutabok sila. From the mouth of Christ, tabok mo. But the weather was contrary. Ginapunggan sila. Why? Because it doesn't mean si Jesus nagsugo. Gusto ni Jesus wa na ibabag. Ato makitaan, ang gusto sa Ginoo, usahay, and I would not say usahay, most of the time, nagibabag. Punggan kas Ginoo. You see? Maybe nasa tuwa karon diri gusto magpastor, punggan kas Ginoo. Maybe nasa tuwa karon diri gusto ka mukanta sa choir, punggan kas Ginoo. Maybe nasa tuwa karon diri gusto ka mag Sunday school teacher, punggan kas Ginoo. Maybe nasa tuwa karon punggan ka sa kaaway, dili sa Ginoo. Sorry for that. Maybe nasa tuwa karon diri mga kaigsuonan nga gusto na ka mag-faithful sa imong pagpangalagid sa Dios, punggan kas kaaway. The devil will stop you. Why? Because the devil would want you to be faithful to God. He wouldn't want you. Di siya gusto to be faithful to God. That's why, let us remember that the ministry is a battle. Gira ang gitawag na ministry, mga kaigsunan. Matingala ka, you promised the Lord, Lord, by your grace, karon 2026, ako nagyong i-faithful Ginoo nga ako nang i-perfect ang akong attendance sa simbahan. And you will discover, mga kaigsunan, Satan will drive your teachers crazy, and your teachers will say, activity, 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 and your faith will be tested, your promise to God will be tested, and you will make a choice. Ako bang tumanon ang akong saad sa Ginoo? O akong pakyaso? You see? It is a battle, mga pinangga. And when you're facing that, by the grace of God, gracias Ginoo, win that battle. Magmadaugon ka. You see? If you would look at the life of the Apostle Paul, tanawin mo yung kinabuhi, 2 Corinthians chapter 11, 23 to 29, 2 Corinthians 11, 23 to 29, the Bible says, are they ministers of Christ? I speak as a fool. I more. In labors more frequent, in stripes above measure, in prisons more frequent, in debts of the Jews 5 times receive I 40 stripes, save one. Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep, in journeying often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and painfulness, in watchings often,
in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness, beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all churches, who is weak, and I am not weak, who is offended, I bear not. Going back in verse 28, those things happen to him daily. That which cometh upon me daily. Kada adlaw na'y kalisod, kada adlaw na'y pag-antos, kada adlaw na'y kasakit, kada adlaw na'y kabugaton. Dili mahundan og problema si Apostle Paul. Kada adlaw na lang nasulbad karon pagkaugma lahi na pod pagkasunod adlaw lahi na pod yung kompanya. Those things come to me daily. Pero yung pa niya, who is weak? I am not weak, yung pa ni Paul. Who is offended? Na-offend ako? No, yung pa niya, I bear not. Wag ko na palong. Nilautay ko, nipadayon ko. Nga naman, there is God who loves Paul. Amen. Naunin mo ang Acts chapter 14, na isa ka-experience si Paul sa Lystra. Verse 19, tanawa ang experience si Apostle Paul. Acts 14:19. And there came Tighter, certain Jews from Antioch and Iconium who persuaded the people, and having what? Stoned Paul. Gibato si Paul. May nabagagmay nga bato, dagko ra ba nga bato. Drew him out of the city, supposing he had been dead. Ilang gidakop si Paul. Pagkadakop nila kang Pablo, nanguha silang bato, gibato na si Paul. Naulo, nakilid, naagtang, nalikod. Ligid si Paul. Kunya ang mga tao, nga abing nagpatay na si Paul, para way ebidensya, ilang giguyod si Paul, giguyod nila. Paingon dito sa gawa sa syudad. Nga naman, nagiguyod nila, supposing he had been dead. Abing nagpatay na si Paul. Pagka verse 20, howbeit, as the disciples stood round about him, gitipukan si Paul sa mga disciples. Maybe they were praying, maybe they were asking God help. He what? Nibangon siya. And came into the what? The same place. Kung asa sa gibato, nibalik sa dito. You see that? And this is his first missionary suffering. Ato makita mga kaigsuunan. Di basta-basta yan kagi. Sa'yo nang kagpatuhon ka. Kita man gani og magsulwining ta. Kana nga street o book doon kag iro din ha. Inagyang mabalik. Ayaw di abroad, kina iro diha. Di niya tas pikas. Nagasangyaw mi sa una. Ayaw ba? Anong iro? Ayaw ba? Anong iro? Ana rin ko sa akong anak. Ayaw di anak tukbong kas iro diha. Kaning nangat balaya ni di mga luwas tungod sa ilang iro. Hamlok tas iro. Ba si Apostol Paul gibato. Kuyapan. Pagkauliin ni bangon, ni balik. What a heart for mission. Grabing kasing-kasing ni Paul for mission, and he was always on the go. Padayon siya. And in his second missionary journey mga kaigsunan, he want to go to Asia. Pero ang Holy Spirit, gipunggan siya sa Asia. Ayaw adtog Asia, sa Asia Minor, Turkey. Ay adto dito Paul, in the book of Acts chapter 16. Ingon sa Bible, mga kaigsunan, verse 6. If you're there, say amen. Amen. Now when they had gone throughout Persia and the regions of Galatia, and were forbidden of the Holy Spirit to preach the word in Asia. Ipunggan sila sa Ginoo nga moadtog Asia mga kaigsunan. You see? Sometimes we need to understand nga dili kita mo'y magbuot kung dili ang Ginoo mo'y magbuot mga kaigsunan. Instead going to Asia, ano na ni paingon? Sa Macedonia. If you continue read Acts chapter 16, there was a man, they saw a vision asking for help in Macedonia. Come over and help us.
So pagkakita ni Apostle Paul sa vision, immediately niadto siya Macedonia. Ang first na lugar na yang giadtuan sa Macedonia is ang Philippians. Philippians. Pero pag abot niya ang Philippians, unsa nahitabo sa Philippians? Na priso. Remember niyo ang Philippian jailer? Kaya na babae dito nga bata ang ingon nga, "This is the servant of the Lord." Ako na ito mga kaigsunan na may nayawaan dito babae. Okay? Soothsayer. And ang yang permente ginaingon verse 17, "The same followed Paul and cried, saying, These men are the servant of the Most High God, which show unto us the way of salvation." So, mura pong tinuod ang ginaingon atong babae. Si Apostol Paul gisamukan, iyang girebuke ang spirit, nibiya ang spirit sa batanon. Unya katong bata, gihimo itong mananagna sa mga dato dito. Girebuke naman ni Paul ang gitawag na spirit, di nakatagna, suko ka sila, kaya di na sila kakwarta, gipapriso si Paul, gipalatigo, gipapriso. Now listen carefully. Gibabagan si Paul. Ngano man? Di ba yung una-una? Ginoo, ikaw may nagpaanhi sa ako diri. Anong napriso naman ako? So may hinungdan Ginoo. Wala lang kung tako ni mo gipaanhi tiliog. Ipapriso mag-antos man ay gyapon ko Ginoo. But that did not happen nga pinangga ng mga kaigsunan. All continue to believe. And even within prison, nigkanta silang mga hymns. They were singing. Paul and Silas was singing inside prison. They still worship the Lord. And I hope mga pinangga, you can still worship the Lord in times of trial sa imong kinabuhi. You know why wala gipaadto si Paul sa Asia una? In the first missionary journey, ang kauban ni Apostle Paul si Barnabas. Last Wednesday, I preached with the text Acts chapter 4. Og nakailata kang Barnabas. Si Barnabas tong dato nga nangaligyag yuta o niya ang iyang halin gihatag niya sa apostles. So Barnabas is the uncle of John Mark, the writer of the Gospel of Mark. In Acts chapter 12, sa diha ang napriso si Apostle Peter sa balay ni John Mark nga si Mary, nagpahigayon sila og prayer meeting kay dako ang balay ni Mary, the mother of Mark. So kini silang Barnabas, silang Mary, silang Mark, they are rich family. Mga dato silang pamilya. Muna si Apostle Paul sa first missionary journey, wa gyud siya problema kwarta. Kay ngano man ang iyang partner sa misyon kwartahan. Pero pag abot sa Acts chapter 15, sa last part, kamo na lay basa. Kani manggod si gitawag na John Mark, while they were in the ministry, ni surrender. Nibiya kang Paul o kang Barnabas. Pagka second missionary journey, gusto ni Barnabas o panon ang iyang pagubangkon. Si Paul, wa mo ni ayo mamiya managbuhi. Di ko masugot nga o panon na, nag-away sila. And the Bible says, the contention was very sharp between them. Kung imong imagine nun, ang duha ka apostles, halos magsinumbagay na. So it is natural nga nabi na yung mga pastor nga mag-away, samok. Natural na mga kaigsunan. Si Pablo, si Barnabas, sapit nagsinumbagay. Nagunahon na sila nga, magbulag-bulag nilang tani. Muna, sa gitawag ng Barnabas, iyang gidala yung pagumangkon, nag-mission silang ila. Sa gitawag na Paul, nag-mission silang ila, gidala niya Silas. Pero ang problema karon, kinsa na lang may masupport sa mission ni Paul. Wala na mas Barnabas. Gusto siya moadto og gitawag na Asia, gipunggan sa Holy Spirit kay paunahon siya sa Philippians. Kay kabalo ka, bisan pag napriso siya sa Philippians, bisan pag naglisod siya sa Philippians, ang Philippian church ang nahimo niyang
mission supporter. Tiyaw mo nang kagwapo sa kabright ug kamayos Ginoo mga kaigsunan. You see? Juan mas Barnabas. Gipahapit sa Ginoo didto sa Philippians. Tanaw kay Philippians chapter 4 mga kaigsunan, unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo? Philippians chapter 4 verse 15. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church, walahing simbahan, communicated with me as concerning giving and receiving. But what? Kamu lang. For even in Thessalonica, he sent once again unto my what? Necessities. Nagpadala mo sa akong gipanginahanglanon. So sa ato pa mga pinangga nga mga kaigsunan, it was the church of Philippians ang nahimong supporter ni Apostle Paul sa iyahang mission. So nasayop ang Ginoo. Kay og niingon pa lang to si Apostle Paul nga di nako diri sa Philippians lisod kay diri mosibat nako kay gipapriso may di nako diri wa siya supporter. But gi-recognize man ni Apostle Paul nga bisan pa og naay kapait, bisan pa og naay kalisdanan, wa nagpasabot nga di na will sa Ginoo, nilaon pa isa. Why? Because even if it is the will of God, Satan will hinder you. Nilaon pa siya. And that church became his supporter. Nahimo niyang supporter. Niabot siya og Thessalonica, nagwali, gigukod sa mga Hudiyo, Berea, gigukod na pod, Athens, gigukod na pod, abot siya Corinth, gigukod gyapon didto. Pero nakastay siya 18 months sa Corinth, hangtod niabot siya Ephesians sa Asia. Ang Ginoo gid wa na sayop. Ngano kabalo ka ngano? Bisan pagwa siya gipaadto sa sinugdanan sa Ginoo sa Asia, apan eventually nakaabot gyapon siya Asia og tungod kay naay supporter, og tungod kay nagtuman siya sugos Ginoo. Dito sa Ephesians tanawang verse 10, Acts chapter 19 verse 10. Paglahutay niya dito, and this continued by the space of 2 years, so that all they which dwelt in Asia hear the word of the Lord. And we say amen to that. Amen. You see? So ato makita nga pinangga nga mga kaigsunan. Nga grabe ang guidance sa Ginoo sa iya. Grabe iyang love sa mission. Grabe ang guidance sa Ginoo. So throughout those things nga hitabo sa iya, daghan kay mga blessing, mga trouble, mga kasakit. Unya, sa ato ang text, giingon bagid ang Holy Spirit nga moadto ka og Jerusalem. Di ta kapunggan, pero gapuson ka didto. Wala tahong ka didto. Grabe ang kalisod. Pero atong text nagingon, none of these things move me. Wa ni nagtarog sa ako. Di ni makatarog sa ako. Why? Because he loved missions. Kay gihigugma ni Apostle Paul ang mission. He has passion for mission. So I hope mga kaigsunan, bahala og magkapait ka, bahala og magkalisod ka. I hope dili mawala imong gugma sa mission. Just like the Apostle Paul. Dagang panahon, gigutom siya, nagfasting sa iyon pa niya, hubo siya, gikulata siya, disgrasya siya, but he continued. Why? Because he loved mission. Nang pangutan na karon, ngano man? Nganong na may passion si Apostle Paul sa mission? Nganong love man kay niya ang mission? Unsa hinungdan? Tulo ka butang karon nga kabuntagon mga kaigsunan. Tulo ka butang. Number 1, tungod kay nabati niya ang dakong gugma sa Dios alang kaniya. That's number 1. He was constrained by the love of Christ. Nabati niya ang dakong gugma sa Ginoo alang kaniya. If you would open your Bibles with me in the book of 2 Corinthians chapter 5, taliwala sa mga kalisdanan, taliwala sa mga kalisod, Apostle Paul felt the love of God for him. First, I would like to read first katong text ganina sa ato ang Sunday school.
In the book of Philippians, mga kaigsuunan, na ay giingon ang gitawag nga pulong sa ato nga Ginoo. No? Kuyaw kayo ang giingon sa Bible, mga kaigsuunan. The Bible says nga si Apostle Paul, no one stood with him. No one stood with him in his first answer. All forsook him. Pero mo niya, but God or the Lord stood with me. Wa siya gibiyaan sa Ginoo. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan that grabe kayo ang kaagi ni Apostle Paul sa iyang kinabuhi. Dili basta-basta ang iyang mga kasakit nga naagian. But he continued. Naglahutay siya. Nga naman, nabati niyang gugmas Ginoo. I hope ikaw po nabati po di mo ang gugmas Ginoo. And the love of God will constrain you. In 2 Corinthians chapter 5, mga kaigsunan, open your Bibles with me there. 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 15, for the love of Christ constraineth us. Because we thus judge that if one died for all, then all dead. We're all dead. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Sa ato pa mga kaigsunan, si Apostle Paul, nabati niya ang gugmas Ginoo. The love of God for him constrains him and gives him love for missions. For he don't want to offend the one who loves him so much. Nabati niya ang gugma kasi dako ang gugmas Ginoo siyang heart ba. Unya niya na sa siyang kagalingon. Grabe ang love sa Ginoo sa ako. In return, gihigugma pod niya ang Ginoo. Unya karon kay gihigugma man niya ang Ginoo, sa kunahuna, unsa ka ang makapalipay sa akong Ginoo nga nahigugma na ako. And one of the best things that would give God joy is souls, missions. Mao na tungod ana, he was constrained to do more for God. To the point nga naalaan na sa buang. Sa verse 13, for whether we be beside ourselves, it is for God. Being beside yourself means you are schizophrenic. Buang-buang. So si Apostle Paul, tungod sa iyang gugmas Ginoo, naalaan na sa buang-buang. Buang-buang man siguro ning tawanan ni. In Mark chapter 3 verse 21, si Jesus Christ would be naalaan mo siya buang-buang. Even Jesus Christ naalaag buang-buang sa iyang mga amigo in Mark chapter 3 verse 21. Iyang mga amigo gidakop siya kay kupta na siya because they think that he was beside himself. So mga pinangga usahay kung nakay gugmas Ginoo maalaan kag buang-buang sa mga tao. Ngano man siya kada lihok Ginoo magkita mi mosir sa pulong sa Ginoo nabuang na gid siguro ni ay galegson ayaw kadlok ayaw kaulaw ngano man ang atong Ginoo na alaag buang si Apostle Paul na alaag buang. And it is your glory kung maalaan kag buang para sa iya. And of course, we love God also. We love God. Si Apostle Paul dako kayang bugbas mga kalag. Hilakan niya ang mga kalag. In Acts chapter 20 verse 31, imong pangpulong sa Ginoo, therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears. He was crying for them. You see? The Apostle Paul was crying for them. Na mga pinangga nga mga kaigsunan. Nung taon ako sa inyo di ba nag-serve man tas Ginoo? Katong first na pag-serve ni Mos Ginoo. I-remember daw, nganong nag-serve ko sa Ginoo atong nagsugod ko. Saba nga mga pastor, among i-remember, nganong nag-serve ko sa Ginoo katong first ko nagsugod. And we remember, nga nagsugod mi og serve sa Ginoo ngano man kay nahigugma mis Ginoo. Nahigugma mis mga kalag.
And suddenly, a lot of pastors today, ang ilang pag-serve, become all about money, become all about building things, become all about themselves. They have forgotten their beginning. They have forgotten nga nagsugod, katong pagsugod nila, nag-serve sila, nga naman, para sa kahimayaan sa Ginoo, kay nahigugma sila sa Ginoo. And how about you, workers of this church? How about you, mga taong nag-alagad sa Ginoo, nagsimba? Katong una nimong simba, anong nagsimba man ka? Yes, because you wanted to worship katong sa Dios nga nagluwas nimo. Nag-serve ka nga naman, nahigugma ka sa Ginoo. Amen. And why suddenly your service becomes all about other people? Nganong di naman ka mga lagad kung di ka tinggan sa uban? Nganong di naman ka mga lagad kung ma-offend ka sa ubang mga tao? Is that why you are serving the Lord? Of course not. Di na mao ang minungdan ano nangalagad ka sa Ginoo. Nangalagad ka sa Ginoo kay nahigugma ka sa iya. Bisan pag kinsa pay mo biya sa imuha. Because God said, I will never leave thee, nor forsake thee. Then you will stay. Ito Sunday school lesson ganina. Sometimes we feel pain. Why? Because people will leave us. But we still continue ano man ang Ginoo di mo biya sa ato. Amen. Ayaw mo kalimot mga kaigsunan. Wa mo nangalagad sa Ginoo because of other people, because of pastor, because of your friends. You serve the Lord. Why? Because you love Him. And your job, your service, your ministry is all about Him. All about for Him. Nganong nag-story man kas mga bata? Tungod ba kay ganahan ka mag-story? No! You tell the story to children. Why? Because you love the souls of children. Nganong nag-apil man ka sa choir? Nganong nahimo makang choir conductor? Nganong nahimo makang song leader? Kay gusto ka mo kanta? No! Kay gusto nimo kantahan ang Ginoo. Remember why you serve the Lord. Remember why did you begin. Remember mga pinangga nga mga kaigsunan. Ug naa sa tuwa karon diri moapil kag choir kay ganahan ka mo kanta, then you are unqualified. You are not qualified to sing. Why? You are just singing for the sake of singing. You sing because you love the Lord. You sing because you love the one you are singing for. Amen? So atong ibutang tong una-una mga kaigsunan, ask the question why. Nganong nag-alagad man ka? Nganong choir conductor ka? Nganong singer ka sa choir? Nganong song leader ka? Di, tungod kay ganahan ka mo kanta, apan tungod kay gihigugma nimo ang imong kakantahan. Gihigugma nimo ang simbahan nga imong gilagaran. Nganong ga-story ka? Di, tungod kay ganahan ka mag-story. No, but ganahan ka, nahigugma ka sa mga bata. You love their souls. So remember that, mga pinangga. Sama-sama nga pastor, wala mi nagpastor kay ganahan mo wali. Nagpastor mi kay nahigugma mis Ginoo, nahigugma mis mga kalag. Kung naay pastor karon magpastor kay ganahan lang mo wali, then that person is unqualified. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, we are passionate sa mission. Nga naman because of love. Number one, because God loves us. Ang gugma sa Ginoo nga gibutang sa ato na spread atong gipakalat. That's number one. Your passion. Passionate ka sa mission. Gusto ka may mong involve. Nga naman, nahigugma ka. So, unsaon yung papakita ang imong gugma karon? Be involved. Number two, mga kaigsunan, nganong passionate si Paul? Nganong passionate tas pagpangalagad sa Ginoo? Kay mao ni atong kalipay. It will give us joy. Diba, Luke chapter 15, mga kaigsunan, please. Verse 7, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented more than over 99 just person which need no repentance. Verse 10, likewise I say unto you, there is joy in the presence of angels of God over one sinner that what? Repented. Sa ato ba mga pinangga nga mga kaigsunan, ang pagpangalagad sa Ginoo, pag-adtog mission, pagsanglaw sa pulong sa Ginoo, na ay mga luwas imong kalipay. The Bible says, kung na kuno'y maghinulusol, na kuno'y maluwas, magmaya ang langit, maglipay ang Ginoo, kay naay luwas, ug ikaw karon igsoon. If you are truly regenerated, if you are a true child of God, magmalipayon ka ug naay maluwas. Amen.
Unya, mo gasto biagod ka para mag-enjoy. Tama? You are willing to spend money just to enjoy. Di ba? Para nami, example, nami aquarium dias balay. Kanang isda, ano pulos. Para ng mga isda. Ang aquarium, tag 500. Ang gitawag mga bato-bato pa, mas bato diha, mga filter, abot og 1,000 tanan. Ang isda pa yun, yung pakanon. O mo matabang, ano iro ka makabantay pagbalay. Pero kang isda, wala matabang. Nagbuhi ka nga naman. Ganahan man ka, malipay makitanaw. So mugasto ka, kaya nga naman, malipay ka, tama? Daghan ka sapatos. Pero nakita ka sapatos nga bag-o nga, angin, ganahan nga kagtanaw. Di ito ni mo need good, nipalit ka nga naman. Gusto ka malipay. Lamig ka sa feeling ng angin kasi mo sapatos, pero dagan pa kayo, wala pa nangaguba. Di gini mo need, pero mugasto ka nga naman para malipay. Gwapo pa imong cellphone. Pero kay murag mas gwapo man gitong smooth kay ba? Gusto ka malipay, ni gasto ka. You see? Di ba man ka mamatay, di ka kalaag. Pero mo gasto ka, nga naman, gusto ka mag-enjoy. Layo kay tayo mga amigo, mga barkada. Pero adto mo mamiliti ka, nga naman, gusto ka mag-enjoy with them. Higala igsoon, the point is, ang mga tao, mo gasto yun siya para sa mga butang na iyan kalipay. Now, higala igsoon, kung atong ikalipay, ang kaluwasan sa mga kalag, nan, nganong di ba mo gasto para sa mga kalag? You see? Does it really reveal nga basing wa ka nahigog magkalag? Kay di ka malipay na maluwas o wa? Na may maluwas o wa kay pakialam? Kay kung tinuod pa nga nahigog makagkalag, mugasto ka in order to see soul saved. You see? Nung ato makita mga pinangga nga mga kaibigan, look at si John. Si John the Beloved, in 3 John verse 4, please. Si John, mga kaigsunan, John the Beloved, siya tong apostle nga nagsandig-sandig sa dugan sa Ginoo, close kis lang Jesus Christ, nakita niya ang Mount Transfiguration, nakita niya si Jesus Christ in His glory, nakita niya katong 5,000 gipakaon, buta nakakita, bakol nakatindog, mga milagro nakita ni John. Pero unsa ang iyang pinaka-source of kalipay sa ministry? Dili katong mga nakita niya, dili katong Mount of Transfiguration, dili katong mga milagro. Unsa man ang pinaka-kalipay niya mga kaigsunan? Verse 4, 3 John, I have no greater joy than to hear that my children, what? Nagpadayon. Katong mga tao nga iyang nasangyawan, katong mga tao nga nagtuos Ginoo, nadunggan lang niya, nga naglahutay, nagpadayon sa pangalagad, mao na ito yung pinakadakong kalipay. So yung suod, unsa man ang imong dakong kalipay. In 1 Thessalonians chapter 2, 19 to 20, ang mga kalag na imong gisangyawan, ingon pa ang Bible, they will become your crown of rejoicing. Korona sa pagkalipay, pagmaya, at His coming, sa pagbalik ni Jesus Christ. Na ba kay crown of rejoicing? Tinuod ba gyud nga ikalipay nimo nga nay maluwas? So igalig, so let me say this to you. Ang faith promise giving sa mga tao nga tinuod nga nahigugma sa kalag, dili siya burden. Dili siya bugat, nganuman kalipay man nimo. You see? Ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Ang imong kalipay, imong yung gastuhan. And I hope by the grace of God, if you truly love souls, hindi ka magduha-duha to support souls. Support missions mga kaigsuunan. So kung mo manggaling na, I have told you before, souls, missions, is not just a work of love, it is also a work of selfishness. Nga naman, ginatabangan lang nimo ang butang nga makahatag og kalipay sa imo. But that selfishness is holy selfishness. You see? And di lang kay kana mga kaigsunan,
nganong malipay man ta sa gitawag na kuan nga mission, kay atong ginatubag ang prayer sa Ginoo. In Matthew chapter 9, 36 to 38. Open your Bibles there. Matthew chapter 9, 36 to 38. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Look at this. Pray ye, therefore, the Lord of the harvest, that He will send forth what? Laborers into His harvest. Now remember this, mga kaigsunan. Di ba kung tubagon sa Ginoo tong pag-ampo, malipay man ta? Mag-enjoy ta? How much more? Nga naa di ay kay opportunity nga ikaw ang mutubag sa prayer request ni Jesus Christ. Throughout all the Bible, I found only one prayer request ni Jesus Christ. Unya ang iyang prayer request, that pray ye to the Lord of the harvest, that He will send forth laborers. Pag ikaw maingon ka, Lord, here am I, send me. Lord, musabay kong soul winning. Lord, musupport ko sa mission. Lord, maging involved ko sa faith promise. Actually, you are answering the Lord Jesus Christ's prayer request. Di ba na akong kalipay? Di ba na akong kanindot, mga kaigsunan, that you are used to answer the Lord's prayer request para may iba naman? Throughout our lives, Jesus is answering our prayer request. Now, you have the opportunity to answer His prayer request. That's why be involved. Kani atong theme, mga kaigsunan, you are being challenged to become the answer to the Lord's prayer request. Source of joy. Why we love mission, why we are passionate with missions? Because it is source of joy. Number 3, mga kaigsunan. Why we are passionate to missions? Because this is the source of ultimate hope for people. Source for ultimate hope. Kaning paglaom, din siya wishful thinking. Kaning hope. Lahi man ang hope sa kalibutan karon. For one, hope sa kalibutan, sigarilyo man to kay hope. Pwede yung sigarilyo ko katong hope. Dili hope nga sigarilyo. Paglaom. Unya ang paglaom sa kalibutan, I hope ugma mag-ulan. Di sure. I hope ugma mag-init. Di sure. I hope ugma mo abot na to akong parcel. Dili sure. Pero ang hope sa Bible, paglaom makatoy imong ginaulat mo abot gyud. Sure nga mo abot mo nang hope sa Bible. That is the biblical hope, mga kaigsunan. Unya ang kaning mission ginawali sa mga katawhan ang paglaom sa kaluwasan. Ako ginaingon sa simbahan. Remember ninyo? Pananglitan usa ka katawo di sa kalibutan, naglisod ka, nagpait ka, lisod ka imong kinabuhi, gikapoy ka sa imong life, bugat kayo imong kinabuhi, wa kay makaon, isang kahig, isang tuka ka, daghang problema, kapoy na. Kunya moingon ka, may pagmamatay na ko, gikapoy na gyud ko, nagsakit ka, may pagmamatay na ko, gikapoy na gyud ko. Pero wa na luwas. Nakapawlay ka sa mas kamatayon? Wala. Nag-anto sa kalibutan sa sakit, nag-anto sa kalibutan sa kalisod, nag-anto sa kalibutan sa kapobrehon, pagkamatay, samot, nag-anto sa kalayo sa impyerno. Why background? You see? But mga pinangga ng mga kaigsunan, missions is bearing the message of hope na bahalag katong mga naglisod, mga nag-antos na ay kapaulayan human sa kamatayon kay tinuod ang kaluwasan. Katong mga dato na kaayo nga wa naglisod, may pagdi sila mamatay. Ngano man kay human silang kamatayon mag-anto sila. They also need help, mga pinangga. Kay dili lang diri sa kalibutan tong paglaom. Sakit kay dugan na ay mamatay nga tong minahal sa kinabuhi. Unya paghuman, wa duga kabalog, ani pagalog.
na langit pag maimpirno, maglibog ka, lisod sa imong kasing-kasing, lisod dawaton. But because we have this mission, bearing the Christian message, na mga luwas ang mga kawan to the Lord Jesus Christ, when they depart through death, naipis imong dugan, nga naman, makaingon ka with 100% sure they are now in the better place. Sama tong message last Friday, samang Lazarus. Magbugot sila pabaliko nimo. Kay hayahay na sila dito. Kasi, so ato makita ang mga pinangga ng mga kaigsuonan. Missions bear this hope. Kaning hope mo nag-sustain sa imuha karon. Kaning paglaom mo naghatag sa imong kusog karon paminawa nang ginahanglan pod ang uban anak. Ug para ilan ang madungog, we will support missions. We will go on telling people about the Lord Jesus Christ, telling people about heaven, about rest, about salvation. So mga kaigsunan, kung ikaw karon mo mission ka, gracias Ginoo, sultian ti ka. Maka-harvested ka. Because the laborers are few, daghan kayong harvest. Di ba? Pananglitan, mang-harvest ka, daghan kayo mo harvester, pero gamay rang harvestonon. Unsa may tabo, naay mga tao nga way kuha, way ma-harvest. Katong pas-pas kay mang-harvest, asalay na ikuha. Katong hinayon, mouth done. Pero ang Bible, daghan kayo ang harvestonon, gamay ra ang harvester. Bisan pagluya ka, maka-harvest gyud ka. Kaya nga naman, daghan kay harvester. So you go, ay God, look, makakuha lagi ka. That's your hope. You see? Because there are a lot. Gamay ra ang harvest, gamay ra ang harvester, gamay ra ang laborers. Daghan ang harbisonon mga kaigsunan. You see? So mga pinangga nga mga kaigsunan, ay nagulata nga tawgon bakas Ginoo nga oy, tawgon ako ka nga magmahimo kang soul winner, tawgon ako ka nga magsangyaw ka no. The command is already given. Go ye therefore unto all nations and teach, preach. Go. Gisugo na ka. Nganong wala to naman katawgon, gisugo naman ka. Why wait for the call if the command is already given? So mga pinangga, I pray and I besought you now to be involved. Be involved. Apil ta sa bluton sa Ginoo. Be involved in our soul winning. Kagahapon mga kaigsunan sa ato ang Bible study sa before ang choir, gi-explain ako through Colossians chapter 3 and Ephesians chapter 5 nga ang singing sa choir, you are speaking, you are teaching, and you are admonishing. So higala, ang mga singer sa choir, mga preacher po mo. You see? So atong nakita mga pinangga, mga kaigsoon, be involved. Be involved. Apil ta. And I hope, gracias Ginoo, we could see new faces in our ministries, in our soul winning, in our children's hope ministry. We need you. Amen. Be involved, mga pinangga. Kaya nga naman, gustuhon gud mo mahimong involved. Tungod kay ang gugmas Ginoo nagatulod sa imo ha. Gustuhon gud mo mahimong involved. Nga naman, kay kalipay nimo nga makitag tao nga maluwas. Gustuhon gud mo ma-involve sa inan ka, nagdala ka sa mensahe nga naghatag og paglaom sa mga katawhan, ay gala, you would want to be involved. So be involved. Be involved. Invest in our church. Invest mga kaigsoon in souls. Kaya di gid ka magmahay. So I hope today, as we close sa mensahe sa pulong sa Ginoo, i-pray nimo, Lord, gusto ko mahimong involved Ginoo. Kabalo ko Lord, naghigugma ko nimo Ginoo. Ug di nako gusto ma-offend ikaw nga nahigugma nako. Ug gusto nako Ginoo malipay ka kay nahigugma ka nako. And Lord, in the first place, kalipay man ako makitag kalag kay gi-share na nako ang imong kasing-kasing. I can see souls through your eyes and through your hearts. Lord, I love souls and I am happy to see them saved. And Lord, grabe ni nga garbo Ginoo nga akong gidadala or ako
gigamit nimo para ma-spread ang mensahe nga naghatag og paglaom sa mga katawhan sa kalibutan. Be involved. You can be involved. Be part of this mission. I hope mga kaigsunan, you will be part of our Faith Promise program. Maybe sa atuan, naapa sa tuang medyo na naulahin na ka sa Faith Promise, nakalimot na ka sa Faith Promise. Igsuon, I encourage you to continue. Pastor, daghan og biya, pastor, just continue. Daghan man kag biya o wala, just continue. Nganuman, your giving will help souls. Last verse na lang and I will close. The book of Philippians chapter 4, mga kaigsunan. If you are there, say amen. Nganong mo padayon man ta? Nganong man nga ato ang nganong mohatag man ta? Just like the Philippians, look at this. Verse 16 and 17. For even in Thessalonica, he sent once again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Igsoon, wata nakaadtog mong kayo, wata nakaadto tagom, wata nakaadto sa Lamidan area, wata nakaadto sa Bukidnon area. Wata nakasangyaw dito. But because we are supporting some missionaries, but because we are supporting some pastors, na ay mga bunga dito, mga butang sa imong account, nganuman, you are involved in Faith Promise program. Taas kay maabot sa Faith Promise, mga kaigsunan. Be involved. Be involved. You see? And ay pud kalimot nga ang atong simbahan, mission pud biya nitong simbahan. Ay mo kalimot na our church is also a mission. Support our church. Be faithful in your tithes and offering. Kay para ang ato pong mission diri sa church, mulahutay pud. Luoy pud kay itong simbahan na we are supporting other preachers. But our church, we are not supporting. Lisod pud. No? So atong i-pray mga kaigsunan, be a blessing to our church and to missions. By the grace of God, you may be involved. Aliyog, manindog ng tanan. Mag-ampo ta. Aman nga langit nun, salamat sa imong mensahe. Thank you, Lord, for giving us this wisdom sa pagwali sa imong pulong, Ginoo. Thank you, Lord, sa imong mensahe nga mga nadungog. I pray that you'd bless these people na ang imong mensahe, Ginoo, mo tuhop sa ilang mga kasing-kasing ug mahimo silang involved, Lord. Makita nila, Ginoo, ang need madaghan day tao paingunay impierno Ginoong Dios, pero kani amo ang faith promises, kani among mission, Ginoo, among passion for mission, dako day kahimuan naman. Lord, I pray that you would make this church a church that would send missionaries, a church that would support missions, Lord. We need you, Lord. Tabang, Ginoo. Tabang, Lord, in Jesus' name. Amen. Let us have an invitation. What song, Brother Fairlo? I wish I had given. I'll wish I have given all. I wish I have given all. Para ni sa imo, Igsoon. As we sing verse 1, karon you come. Og yan po sa Ginoo, Lord. How can I become involved sa mission this year, Lord? How can I become a blessing? Ginoo, na-bless kay ko sa paglaom. Na-bless kay ko sa mensahe. Na-bless kay ko sa paglaom magihatag nimo, Ginoo, pinagiang Kristo. Daghang panahon, Ginoo, nga na ako'y pagsulay. Malami na kay mo surrender, Lord, pero wala ko ni surrender. Ngano? Tungod kay na ako'y paglaom diha kanimo, Ginoo. Na-realize na ako karon, Lord, nga daghan day tao nga sama na ako nang inanglan ani nga paglaom. Ug kani nga paglaom moabot lang pinagi sa mission. Lord, help me to become involved. I was blessed by mission. I wanted to bless others through mission. Igsoon you come. I encourage you to come sa tubangan, kneel down, and be involved. Be involved. As we sing verse 1, please. Parin sa imo nga. I encourage you to come.
Ma-involve ka sa mission. Ma-involve ka sa buluhaton sa Ginoo. Imagine na kung asa paingon ang mga kalag nga wa pa nakaanggon og kaluwasan. Nisyagit sa kalayo sa impyerno. But you can make a difference now. Be involved sa mission. Be part of this noble cause. Support mission Sigsoon. Support missionaries. Sa verse 2, basig na kay kabukaton sa imong kasing-kasing that you would want to bring to God. And maybe there are things you wanted to talk to Him. Para ni sa imo, verse 2. As we sing verse 2, you come. Last verse, anything you wanted to talk and bring to God, you bring it now. God, make us support missions, Lord. We need you, Lord. Abang yun. We need to see more souls, Lord. See more souls, Lord. Na mga luwas. Tabang yun. Tabang yun. Father God, thank you, Lord, for the prayers of your people, their decisions, and Lord, may you help them get involved sa mission, Ginoo. Gamita, Ginoo, ang mission para mahimong ma-spread ang paglaom amahan nga naalang kang Kristo. And Lord, use us as your instrument, Lord, to really spread this mission, spread this work, Ginoo, alang kanamo. Ikaw mag-uban kanamo, Ginoo, mag-bless kanamo, gamita pagid mi for your glory, in Jesus' precious name. Amen and amen. Thank you and God bless you. Before we go, mga kaigsunan,